Hi everybody, this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. At ngayon, meron tayong mahalagang importanteng pag-uusapan. Mahalaga na importante dahil nowadays, lagi siyang napag-uusapan at lagi natin siyang naririnig. And actually, hindi lang siya talaga nalalagyan ng proper label, pero madalas na natin itong nai-encounter, especially sa mga relationships. And that is what we call micro-cheating. So yun yung gusto kong pag-usapan ngayon. Ano nga ba itong micro-cheating na ito? Saan nga ba ito nanggaling? Paano ba nagkaroon ng tinatawag na micro-cheating na ganyan? So, actually, una kong narinig tong micro-cheating na ito. Actually, hindi narinig. Nakita ko siya sa Facebook, sa timeline ko. Nandoon, micro-cheating. Tapos, habang nag-scan ako ng ibang mga videos, yung mga napanood ako sa Showtime about mga micro-cheating. And then naririnig ko na siya sa iba ko pang mga kaibigan. When we talk about micro-cheating, syempre parang pag sinabing micro, di ba maliit yon? Yan, micro-chip, micro-SIM, di ba? Kung dati meron tayong SIM card, meron pa tayong micro-SIM na mas maliit pa talaga. So, kung titignan natin, i-visualize natin, ang micro-cheating is parang cheating siya na mas maliit sa cheating. Di ba? May ganun pala. Meron palang cheating na mas maliit sa cheating, 'di ba? So may micro-cheating. Kaya nga, in a sense, nagbibigay kalinawan siya doon sa mga maliliit na cheating kasi nagkakaroon ng label kung ano nga ba yung mga cheating na ganun. But at the same time, nagkakaroon din pala ng leveling pagdating sa cheating. Ibig sabihin kung merong micro-cheating, merong mas maliit pa sa micro-cheating, may nano-cheating. Pwede rin magkaroon ng mega-cheating. Pwede rin magkaroon ng giga-cheating. Pwede ba yung mga ganon? Yung mga level-level na mga ganon? Ako, eto, opinion ko lang naman to. Pero, hindi ko alam sa inyo, no? Mamaya, sabihin ko sa inyo, is it okay? Is it fine? Is it really true na meron ba tayong pwedeng tawagin na micro-cheating? At saka ano ba talagang kaibahan niya sa cheating? Mamaya, i-discuss ko yan. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo na to further describe this micro-cheating is to give you an example. Like, for example, hindi mo sinasabing nag-cheat ka talaga sa partner mo, pero mahilig kang halimbawang mag-angkas ng iba na sinasabi mo walang mali siya. Sometimes, it is being considered by other people as micro-cheating. O kaya naman, mahilig kang makipag-chat sa hindi mo naman jowa at hindi mo naman sinasabihan ng I love you at sinasabi mong wala namang mali siya, pero lagi kayong magka-contact, lagi kayong nagpapalitan ng messages sa Messenger, sa WhatsApp, sa Viber, and you're saying that it's just a micro-cheating. Another example is, halimbawang lagi kang nag-heart, react sa picture ng ibang tao, especially yung madalas or pwedeng pagselosa ng partner mo. It is also sometimes considered as micro-cheating. O kaya naman yung nakakaramdam ka na or nafo-fall ka na sa isang tao pero hindi pa naman talaga nagiging kayo. Yung parang konti na lang, yung parang pakiramdaman lang. Yung mga ganun, it is also being termed as micro-cheating. O diba? Sa panahon ngayon, napakarami ng mga ways para mag-micro-cheat. So, kung tatanungin niyo ako about this micro-cheating is that, of course, it's normal. I mean, normal siya na nangyayari sa panahon ngayon, pero hindi ibig sabihin tama siya. Okay? Kasi hindi naman lahat ng normal na nakikita natin is tama. Magkaiba pa rin yung tama at magkaiba pa rin yung normal. Nasasabi ko na parang normal siya kasi parang, alam mo, to be honest, lahat naman ng relationship dumadaan sa ganyan eh. Unless i-deal mo siya at unless i-confront mo yung issue na yan, hindi siya maaayos at it will always occur. So, I can say that it's normal kasi dumadaan yung relationship sa ganyan. Pero hindi ibig sabihin na normal siya is tama siya. Especially when we're already terming micro-cheating na parang may mas lisensya ka mag-cheat kaysa sa talagang totoong cheating. Di ba ang hirap na i-describe doon pa lang? Parang, kung micro-cheating ka, so anong tawag mo doon sa talagang nag-cheat na? Super cheating. Super cheating, mega cheating, giga cheating. Pwede mo bang i-level ang cheating? Alam niyo, to be honest, to be direct to the point, I really do not believe on the leveling of cheating. Whatever na ginawa mo sa partner mo na mali, na tumingin ka sa ibang tao, it's already cheating. You cannot say na, micro-cheating lang kasi yung ginawa ko, 'di ba? Micro-cheating lang naman ito, kaya hindi ito masyadong dapat issue sa relationship natin.
napanood ko sa isa sa mga video sa dito online, 'di ba? Yung dalawang magjowa is they were talking about this micro-cheating. And oftentimes, nagiging problema siya, lalong-lalong na sa mga babae. Problema ng mga babae yan sa mga lalaki. Kasi yung mga lalaki, parang tinitignan nila, micro-cheating lang naman yan eh. Kumbaga, it shouldn't be an issue in our relationship kasi micro-cheating lang naman yan. Pero sa babae, malaking issue ang micro-cheating. And I like the explanation na binigay ng babae doon. Because she said na, ang micro-cheating kasi, hindi mo masisiguradong micro lang yan habang panahon. In fact, katulad ng mga micro na mga bakterya, lumalaki yan ng lumalaki. At lahat ng mga malalaking cheating, nagsisimula sa mga maliliit na mga cheating. Kaya naiinis, kaya nagagalit, kaya nagiging issue yung micro-cheating na yan in a relationship. Kahit sabihin mo pang super micro-cheating yan, is because lahat ng mga cheating at lahat ng mga pagkasira ng relationship ay nanggagaling doon sa mga maliliit. Kaya siya nagiging issue sa mga partners natin. Kaya siya nagiging issue in a relationship. Because there are people that doesn't want to tag micro-cheating as an issue. Diba? Alam nyo ba yun sa generation natin ngayon? Parang pag sinabing micro-cheating, dapat hindi issue sa atin ng micro-cheating kasi nga micro lang. No. Because when you say you're already cheating, it's either nano-cheating, micro-cheating, mega-cheating, it is still cheating. Gets nyo ba? Cheating pa din yun. Maliit man na malaki, cheating pa din yun. And any presence of cheating in a relationship is betrayal. And any betrayal that happens in a relationship destroys the friendship, destroys the commitment, destroys the future of the relationship. So, hindi natin pwedeng sabing micro-cheating lang yan, diba? Tita Kim, huwag ka masyadong pala issue dyan. Micro-cheating lang yan. If you're gonna ask me, there's no difference between micro-cheating or mega, super, mega, ultra-cheating. Parehas pa rin cheating yun. Kaya huwag tayo magpapadeceive, huwag tayo magpapaloko na parang sasabihin ng partner natin, minsan ginagaslight pa tayo, di ba? Bakit ka nagagalit? Micro-cheating lang naman ito. Tapos minsan, ibiblame mo yung sarili mo na, oo nga, no, micro-cheating lang naman yung ginawa niya. Bakit ko pinalalaki? I don't think that dapat natin lampasan na i-deal yung issue na yon. Because no matter how micro it is, it should be dealt with. Dapat pag-usapan yun. Kasi tama yung sinabi ng babae. Lahat ng mga malalaking issues na nangyayari sa relationship, lahat ng ikinasisira ng isang relasyon ay nagsisimula sa mga maliliit. So, if you're gonna ask me if I believe in micro-cheating, it happens. But that doesn't mean that it happens is tama yung bagay na yun. Hindi natin pwedeng i-justify na maliit lang yung ginagawa natin. Kasi again, anumang cheating ang ginawa natin, it's a form of betrayal to our partner. Balagi ko yung sinasabi dito sa Dear Tita Kim. Wala naman na nagkakilala kayo bigla, 'di ba? Nagkakilala kayo bigla tapos bigla nang iniwanan mo na yung asawa mo. Wala namang ganun, 'di ba? Lahat 'yan dumadaan sa mga maliliit na mga stages. Like for example, bago mo wasakin yung pamilya mo, bago mo hiwalayan yung asawa mo, anong nangyayari? First step, 'di ba? Makakakita ka. Makikita mo, mapapansin mo siya. Pagkatapos nung napapansin mo na siya, medyo ini-stalk mo na yung profile niya. Tapos medyo hina-heart mo na siya. Eh di syempre, habang hina-heart mo siya, habang pina-follow mo siya, mas lalo siyang lumalabas sa feed mo, mas lalo kang natitep hanggang sa i-chat mo na siya. Tapos kakamustahin mo na siya. Tapos nung kinakamusta mo na siya, nagkakamustahan na kayo sa isa't isa as a friend hanggang sa lumalim yung friendship ninyo, hanggang sa magka-trouble kayo ng asawa ninyo at ang una mong pupuntahan or magpapakong-flirt ka doon sa tao na lagi mong nakakausap. And habang nakakausap mo yung tao na yon at nagkakaproblema kayo ng partner mo, is mas lalo kang nafu-fall doon sa tao na yon hanggang sa dumating yung point na piliin mo na yung tao na yon over your partner, over your jowa, or over your asawa. Can you understand? Saan nagsimula ang lahat? Doon sa maliit. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na micro-cheating lang yan. Kasi lahat ng malalaking cheating dumadaan sa micro-cheating. And any form of cheating again and again and again is a form of betrayal. And I hope that you learned something today. Lesson,
Una, huwag po nating i-justify sa partner natin na, honey, my love, so sweet, this is just a micro-cheating, so don't take it as a big issue. No. Huwag natin i-justify yung mga maling ginagawa natin. In fact, if it is being cold or being talked sa issue ninyo, kung yun ay pinag-uusapan na sa relasyon ninyo at nagiging issue na nga sa relationship ninyo, i-call out na ninyo. Pag-usapan na ninyo. Huwag nyong babalawalain na parang huwag pansinin. Kasi pag hindi nyo pinapansin yung mga micro cheating na yan, trust me, lalaki at lalaki yan. And another lesson is that huwag din tayo magpapa-victim doon sa mga sinasabi ng mga tao na okay lang ang micro-cheating as long as hindi super mega cheating. Huwag nating hantayin lumaki yung mga problema na pwede pa naman nating i-deal hanggang sa mga maliliit na sulok nito. So I hope that you learned something today that would be very, very short, and I hope na huwag nating takpan sa mga label yung kung ano-anong cheating na yan. Kasi kahit anong pagtatakip natin, cheating at cheating pa rin yan. So that's it. I hope you learned something today. Thank you so much. And syempre, i-follow nyo po ako sa iba ko pang mga social media accounts. And if you have questions, pwede nyong itanong sa akin dyan sa comment box. Babasahin ko po yan. At sa susunod na video, we will going to discuss that. Okay? So thank you. At lagi mong tandaan, ikaw ay mahalaga at ikaw ay kamahal-mahal.